trying to really lock him up, and as you can see, the heart of Mick jumping on him. Oh, he's hurt. Mick's down. May dalawang Pinoy na boksingero ang naging pinakasikat sa bansang Australia matapos nilang talunin ang pinakamahusay na superstar na boksingero nila. Gasoline Boy sa Davao City, nagpabagsak ng mayabang na kampyon na boksingero sa bansang Australia. Isang Pinoy na mukhang payaso at parang hindi makakagawa ng kasalanan ang minaliit at inakalang pataba lang sa kartada ng kampyon na kalaban. Pero ang Pinoy na ito pala ang tatapos sa kanyang kayabangan. He's landed the right hand, left hook again, and Mick's in trouble again. Mick should be trying to really lock him up, and as you can see, the heart of Mick jumping on him. Oh, he's hurt. Mick's down. Beautiful. Si Roberto Oyan Oliveros, o mas kilala bilang Roberto Oyan, ay isang alamat na Pinoy na boksingero na lumaban sa Australia. Nagmula sa napakagandang bayan ng Davao City ang ating bida. Katulad ng ibang boksingero, si Roberto Oyan ay nangarap at pagbaboxing ang nakita niyang paraan upang makaahon sa hirap. Mula sa walang humpay na pagtatrabaho sa bukid na napakahirap, kaya ang katawan ng ating bida ay talagang nabatak. Kaya namasukan ng ating bida na Gasoline Boy sa Davao City. Ilang taon din siya naging Gasoline Boy dito hanggang naisip niya na pasukin ang pagbaboxing. At nang unang sinubukan niya ang pagbaboxing, nakitaan agad siya ng talento dahil napakatibay ng kanyang katawan at kamao. Naging isa na siyang profesional na boksingero. Pero ang kitaan sa pagbaboxing sa Pilipinas sa kanyang pamilya ay hindi naging sapat. Kaya naisip ng ating bida na dumayo ng Australia upang doon makipagsapalaran at mabigyan ng pagkakataong lumaban. Siyempre hindi siya pumunta na mag-isa dahil merong nag-recruit sa kanya at tumulong sa kanya. Maganda nga ang kitaan dito, pero pinalaban agad si Roberto sa mga dekalibring halimaw na Australianong boksingero, kaya naging madalas ang kanyang pagkatalo. Araw ng Biyernes, August 25 taong 2006, sa Mansfield Tavern, Queensland, Australia, dumayo ang ating bida na si Roberto Oyan para ipalapa daw kay Mick Show ng Australia. Hindi basta-basta ang boksingerong ito at napakatindi ng kartada. Siya ang Australian Super Lightweight Champion at may hawak ng WBF Asia Pacific Lightweight Division title. Sa record na 22 na panalo, 7 sa pamamagitan ng KO, 1 draw at 1 talo lamang. Dahil sa record ng ating kababayan na 16 na panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at mas maraming talo na umabot ng 27, ay inakala talaga ng kampyon na Australiano na paglalaroan niya lamang at magiging pataba lamang sa kanyang kartada ang ating pambato. Pero gugulatin ni Roberto ang lahat ng mga Australiano. Bago ang kanilang laban ay nagangas-angasa na itong Australiano sa harap ng mga tao na hindi niya patatagalin, ina-knockout niya at pahihirapan ng gusto ang ating pambato. Dahil dito ay medyo kinabahan talaga si Roberto, kaya ang kanyang mukha sa interview ay medyo seryoso. Pero nangako naman na magandang laban ang ating pambato. Pagpasok ng Australiano, hiyawan agad ang mga tao habang hindi naman nila pinansin ang pagdating ng ating pambato. Round number 1, naka-observation haki agad ang ating kababayan. Parang nababasa niya ang galaw ng kalaban kaya hindi siya matamaan at palagi niyang nasasapul ang kalaban. He's one strong boy, can punch hard and as tough as they come. They don't get any tougher than Robert. What's Mick's strengths as a fighter, Chris? Accuracy, good left hand, and he's very good short. Yep, without a doubt. If Shaw has taken this lightly, then he's in for a hard night. With a nice 1-2. Danger punch, Chris, when you fought him, or what were you worried about? The overhand right. And a nice left hook a little while ago, and that Decides to stay here. Oh. break. Now like that, I'll probably lean towards Mick that round, but Sa round number 2, ganon pa rin ang senaryo, pero mas dumidiin na mga suntok ni Roberto. Kitang-kita dito na mas malaki talaga ang Australiano, pero mas maliksi at malakas naman ang Pilipino. good step.
Gets hit, he'll just come straight back. Some very classy boxes and some big punch. We're going to be in some trouble. Mick was doing okay. The fight. Nice jab, but nice comeback. Crafty. Oh, did he get Mick Shaw there? I think He might have got him with more in the red corner right after this. Round number 3, mga powerful na suntok na ang gamit ni Kabayan. Pero ayaw naman magpatalo ng kanyang kalaban. Sa mga powerful na suntok, sila ay nagpalitan. Pero mas nakakalamang dito ang ating kababayan. Kaya napabagsak ng Pinoy sa round na ito ang kanyang kalaban. Oh, he's been caught for left hook, I think. I thought it skimmed his slip there. I think that was a half slip. He might have just caught him off balance and the punch knocked him down to the ground. Oh, but Oyen. I think Oyen can sense an upset here. I think so. Oh, he's got Mick again for left hook. Get them hands up, Mick, and get on. When a guy's coming at you, Chris, so He's what? back to the ropes, and it's perfect. Oh, he's trying to hit him too hard at the moment, Mick. He's got to go back to box. Looking to measure Mick. He's caught him with that Wrong way at the moment. That's better. Get back to center now, Mick. There we go. The bell's called me. Sa round number 4, atras na lang atras dito ang kampiyon na Australiano. Ramdam na talaga niya ang lakas ng kamao ng ating pambato. 24 to 30 of those rounds. I didn't have many people behind me, so it was Seen your results from last time when you got the microphone in your head. rarely anyway. So Mick was hoping to go the body. It's dangerous. Nice left hook. Isang napakalakas na kamao ang pinakawala ng ating pambato na parang saging na nagpatumba sa kalaban niyang Australiano. Kaya lang sa kanyang pagtayo ay diretso corner na ito dahil na-save by the bell pa ang kalabang boksingero. The bell's rung. Glenn Azar has stopped the fight, but Glenn Azar has jumped in the ring. Round number 5, ito na talaga ang tinatawag na bakbakan. Binugbog ng gusto ng ating kababayan ang kanyang kalaban. He'll be trying to really lock him up, and as you can see, the heart of Mick Shaw, he's trying to fight with him. He's trapped in that corner and Oyen will not let him out of there. Oh my God. Oh, Mick's looking. Oh, he's been caught again. He's hurt again, Mick. He is just not seeing that big right hand come over the top at him. Nah. Oh, he's in trouble. Mick's got to lock him up. Derek Millam having a very close look. Do it for him. Keep him away from him and not trade. He's been caught again with the right. Close. We're going to take a short break and we'll be right back. See you after the... Sa round number 6, wala nang natitirang pag-asa sa kampiyon na Australiano dahil physically and mentally nawasak na siya ng ating pambato. Sure, isn't he? He's looking for that bomb. The rope then. He got center ring. Oh, he's been caught for left hook. How do you sense it when a guy is hurt, Chris? Handle yourself. And the fighting's the easy part. See the 10-second buzzer to go. Chris, how do you score that one quickly? Once again, I think Round number 7, dito natatapusin ng ating kababayan ang paghihirap ng kalaban. Puro powerful na suntok na ang kanyang papakawalan na brutal na magpapasuko sa kanyang kalaban. from one rope to the other rope to the other. Oh, he's down. He's called that a knockdown. Oh, I didn't see any telling blows. Question of a slip and a punch, but definitely the second one was a clear knockdown. Oh, that was a very, very big knockdown, that one. He's got Mick backing up again. You'll see Mick Shaw. Oh, he's been tagged with a huge left hook. Mick's in serious trouble again. Oh, and a right hand. Oyen is just waiting. He's caught him in the back of the head. I think it was that first right neck of the head would send him down, but he's in some serious trouble here as Rob. Oh, and he's tagged Mick. Oh, Mick's down again. Big right hand. That's enough. Derek Millam has said that's enough. Glenn Azar jumps into the ring to save Mick Shaw to make sure that he is all. Isang Pinoy na minaliit ang ating boksingero pero hindi nagpatalo, pinakita sa mundo ang tunay na lakas ng isang Pilipino. Edwin Valero ng Pilipinas, minaliit ng maskuladong kalaban. Ayun pinatumba niya sa round 2 lamang. May isang boksingero ang ating bida, ang naging isa sa pinakasikat na boksingero sa buong bansang Australia. May isang boksingero ang nagmula sa bansang Brazil ang may halimaw na record. 21 wins with 21 KO, 100% knockout power ratio.
Sanay na sanay ang boksingerong ito sa malalaking kalaban at kahit gaano pa kalaki ang kanyang mga kalaban, knockout ang inaabot sa kanya dahil sa kanyang halimaw na galawan. Pero ang Brazilian boxer na ito na may halimaw na record ay nawasak at pinabagsak ng isang payat at patpati na Pinoy sa bansang Australia. Kaya naman ang girlfriend ng kalaban ay napapicture pa sa ating bida. Si Chamberlain Igbao Asis o mas kilala bilang Jack Asis ay nagmula sa Davao City. Malaperitel po ang istorya ng ating bida dahil sa kanyang murang edad ay sumakay na ito sa isang maliit na bangka upang makapunta ng Maynila. Dala ang kanyang pangarap na maiahon ng pamilya sa hirap. Siya ay nakipagsapalaran upang matupad ang pangarap. Ngunit pagdating niya sa Maynila ay bigo itong makakuha ng trabaho dahil masyado pa itong bata. Kaya naging palaboy siya at tumira sa bangketa. Buti na lang siya ay may nakilala na kumupkup sa kanya. Ginawa siyang boy at tindero sa tindahan ito. Naging kargador rin siya ng soft drinks sa tindahan ng may-ari ng gym na sakto naman na kaibigan ni Manny Pacquiao. Pinapanood lang ni Jack Asis ang mga boksingero hanggang siya ay nagka-interest na dito. Nagkaroon ng boxing match at siya ang nagwagi. Nakitaan talaga siya ng talento sa pagiging isang boksingero. Sunod-sunod ang panalo niya sa mga laban sa Pilipinas. Pero dahil maliit lang ang kitaan noon, ay hindi kasya para makatulong sa pamilya. Dito niya naisip na makipagsapalaran at pumunta ng Australia. Hindi naman siya nabigo dahil nakilala niya dito si Brandon Smith, ang may-ari ng Smithy Promotion. At dito na siya gumawa ng kasaysayan at naging sikat na boksingero sa bansang Australia. Naging laman siya ng mga balita sa Australia dahil sa kanyang sunod-sunod na panalo, lalo na nang talunin niya ang isang nakakatakot na Brazilian na boksingero. Jack Asis has claimed the Super 8 title in an explosive bout against Jamie Hilt in Toowoomba on Saturday night. 8 fighters progressing through 2 pools to reach the grand final. Oh no, he's bloody quick. One of the biggest fights of his life as he puts his IBO Super Featherweight belt on the line next month. The championship means more to Asis than anyone could ever imagine. It marks his rise from homeless street kid to a world champion. Life has thrown more than its fair share of haymakers at the 33-year-old. As an 8-year-old in the Philippines, Asis boarded a boat to Manila knowing no one to earn money for his family. Pick up rubbish and buy food for me. Araw ng Biyernes, October 31 taong 2014, sa Rumors International Arena, Toowoomba, Queensland, Australia. Dumayo ang isang Brazilian na boksingero. Si Isaiah Santos Sampaw ay may perpektong record na 21 wins, lahat ay sa pamamagitan ng KO, 100% knockout power ratio. Makakalaban niya rito ang ating pambato na naging boksingero sa bansang Australia. Si Jack the Assassin Asis ay naging kampiyon noon ng WBA o siya na Super Featherweight title. Sobrang angas ng entrada ng Brazilian na boksingero, habang crowd favorite naman po ang ating pambato. Maskulado at puro tato ang kalaban. Gigil na gigil itong talunin agad ang ating kababayan. Round number 1, medyo payat lang ang Pilipino, habang maskulado at wakin bordado ang kalaban ng ating pambato. Nagtansyahan ng lakas ang dalawang boksingero at naging maganda ang palitan ng mga ito.
Sa round number 2, dito natatapusin ng ating kababayan ang halimaw na boksingero na kanyang kalaban. Inabangan talaga ni Jack Aziz ang bawat galaw nito para maipatama niya ng perpekto ang kanyang napakalakas na counter na kamao. Sa lubha ng pinsala ay tumaob ito at hindi kaagad nakatayo kaya diniklarang panalo ang ating pambato. Hiyawan ng mga tao sa bansang Australia dahil sa husay ng Pinoy na nagbigay ng entertainment sa kanila. Tinanghal si Jack Aziz na bagong kampiyon na boksingero at hinangaan talaga siya ng gusto ng mga Australiano. Isang Pinoy na boksingero ang nangarap para maiyahon ng pamilya sa hirap. Pumunta ng Australia at talagang nagsumikap. Hindi sumuko para matupad ang pangarap. Ganito si Jack Aziz at ito ang kanyang alam. Ang Diyos ay mabuti. Ibibigay sa iyo lahat ng iyong pinapangarap. Basta't pagsumikapan mo ito at samahan mo ng dasal sa ating Diyos na dakila sa lahat.